Hey guys, today we are talking about something big that has been making waves. Overseas Filipino workers or OFWs are supposedly planning to boycott sending remittances to the Philippines. Grabe, ang bigat ng issue na to. Bilang isang OFW din, gusto kong ibahagi ang pananaw ko rito. Let's break it down, give it some real talk at alamin kung may sense ba itong boycott na to. Ano nga ba ang issue? So recently may article na lumabas na may mga OFWs na nagbabalak mag-boycott ng pagpapadala ng pera sa Pinas. Bakit? Kasi daw hindi raw pinakikinggan ng gobyerno ang concerns nila. Alam natin na ang OFWs ang lifeblood ng ekonomiya ng Pilipinas. Trilyon ang halaga ng remittances na pumapasok taon-taon. Pero kung totoo man itong boycott, ano ang pwedeng maging epekto? Bakit nga ba gustong mag-boycott ang ilang OFWs? Siyempre, hindi basta-basta magpapasya ang mga OFWs na itigil ang pagpapadala ng pera sa pamilya nila. Pero ayon sa ibang statements, may frustration sila sa gobyerno. Mga issues tulad ng una-una, mataas na palitan ng dolyar pero hindi nila ramdam ang benepisyo. Pangalawa, kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno pagdating sa kanilang welfare or benefits. Pangatlo, mataas na singil sa remittance fees na nagbabawas sa perang dapat makuha or mapunta sa pamilya nila. Then pang-apat, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas na nagpapahirap sa kanilang mga mahal sa buhay. At ang panglima, ang pinakamainit na dahilan, ang di umano'y paggigipit ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming OFWs ang sumusuporta kay Duterte at hindi sang-ayon sa mga hakbang laban sa kanya. Dahil dito, nais nilang ipakita ang kanilang protesta sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpapadala ng remittances. Totoo naman na minsan parang napapabayaan ang OFWs kahit sila ang tinatawag na bagong bayani. Pero ang tanong, ang boycott ba ang tamang paraan para iparating ang hinaing nila? Bakit dapat baliwalain ang boycott na to? Isipin natin to. Kung mag-boycott ang OFWs, sino ang unang tatamaan? Hindi gobyerno agad, kundi ang pamilya nila mismo. Maraming Pilipino ang umaasa sa remittances para sa kanilang pang-araw-araw na gastos, edukasyon, at pangkabuhayan. Kapag natigil ang remittance, posibleng lumala ang sitwasyon ng mga pamilya sa Pilipinas. Bukod pa rito, hindi garantisado na makikinig ang gobyerno sa paraang ito. Sa halip na magkaroon ng pagbabago, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Imbes na boycott, mas epektibo siguro kung magkaisang OFWs sa isang mas maayos at organisadong paraan tulad ng lobbying, petitions, dialogues para ma-address ang concern sila nang hindi naapektuhan ng mga mahal nila sa buhay. Real talk, ano ang take ko dito bilang isang OFW? Alam natin na maraming sakripisyo ang OFWs at may karapatan silang maglabas ng hinaing. Pero personally, bilang isang OFW, hindi ko kayang isipin na pababayaan ko ang pamilya ko sa Pilipinas para lang sa isang protesta. Boycott might not be the best move dahil unang maaapektuhan ang pamilya natin. Mas okay siguro kung magkaisa ang OFW sa isang
mas structured at long-term solution para mapakinggan tayo. At the end of the day, gusto nating lahat ng pagbabago. Pero sana, hindi ito maging sanhi ng mas malaking problema, lalo sa mga pamilya sa Pilipinas na umaasa sa mga ipinapadala nating pera. So guys, ano sa tingin nyo? Boycott ba ang sagot o may mas magandang paraan? Drop your comments below. Let's have a discussion. And if you found this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa suporta at kita-kits sa next video.